Bagamat tiniyak ng mga nakakataas ang kapayapaan at katahimikan sa araw ng eleksyon 2025, kabi-kabilang mga insidente ng election violence ang naitala ng Philippine National Police. Ang nakakalungkot, may ilan pang inosente ang nasawi at nasugatan dahil sa karahasan. Ang kabuuan ng balita mula sa report ni Dan Villegas. Kabi-kabilang mga insidente na ang naitatala nang magsimula ang botohan ngayong araw sa iba't ibang lugar sa bansa. At ilan na rito ang shooting incident sa Silay, nasawing botante sa Albay, batang natamaan ng ligaw na bala sa Davao City, at panghaharas umano sa isang rival political party sa Zamboanga del Sur. Una nang nai-report dito ang nangyaring shooting incident sa Silay kung saan 2 ang nasawi at 7 naman ang sugatan sa nasabing insidente. Ayon sa ulat, nagkakape lamang ang mga biktima nang bigla na lamang silang pagbabarilin ng mga armadong lalaki na nakasakay sa van. Anya ng mga otoridad, ang mga opisyales ng barangay ay nakatalaga upang magbantay sa kanilang lugar ukol sa vote buying. Hindi pa malinaw ang motibo sa nangyaring krimen at patuloy pa itong iniimbestigahan ng mga kapulisan sa lugar. 3 sospek naman ang tinitingnan ng mga otoridad kaugnay sa krimen, kabilang na ang barangay captain sa isang barangay sa Silay. Samantala, isang senior citizen na botante naman ang nasawi matapos bumoto sa isang bayan sa Albay. Ayon sa investigasyon ng mga kapulisan, ang 65 years old na lalaki ay kakatapos lamang bumoto nang makaramdam ito ng hilo at nahimatay. Base sa kwento ng kanyang asawa, pinigilan na niyang bumoto ito dahil sa sobrang init ng panahon, ngunit nagpumilit ang biktima dahil anya nito na sayang ang kanyang boto. Nakapila na ang mag-asawa simula pa noong alas 5 ng umaga at nawalan na lamang ito ng malay matapos magbigay ng kanyang boto noong alas 6 ng umaga. Ayon sa ulat, isang stroke survivor ang nasabing biktima. Naidala pa sa ospital na lalaki, ngunit idineklarang dead on arrival. Sa kabila niyan, isang bata naman ang tinamaan ng ligaw na bala sa Davao Occidental ngayong araw ng botohan ayon sa Commission on Election o COMELEC. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang nagpaputok ng baril na nagsanhi ng ligaw na bala. Dagdag riyan na buhay naman umano ang bata. Isa pang insidente ang nangyari sa Zamboanga del Sur matapos na maitala ang hinihinalang pangharas ng mga armadong lalaki sa isang rival political group. Nangyari ang insidente madaling araw na 12 ng Mayo sa barangay Giniko-Lalay sa Zamboanga del Sur. Base sa investigasyon ng mga kapulisan ng lungsod, nakatanggap sila ng ulat patungkol sa insidente, kung saan agad nila itong respondihan at doon natagpuan ng 2 biktima. Kinilala ang isang biktima ni si Samsudin at ang driver nito. Lubhang nasugatan si Samsudin na agad idinala sa ospital ngunit binawian rin kaagad ng buhay. Samantala ang driver nito ay nagtamo ng minor injuries sa katawan. Sa kabila niyan, natagpuan rin ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang 2 pickup truck kasama ang mga casings ng bala, baril, slim bag na naglalaman ng pera at mga sample ballot. Patuloy na iniimbestigahan at tinutugis na ng mga kapulisan ng sospek. Samantala sa kabila ng nangyaring insidente ay patuloy pa rin ang proseso ng botohan sa lugar. Para sa Tamang Boto 2025, ako po si Dan Villegas ng Your TV News, sumasaludo sa bawat Pilipino.